Disclaimer lang po, ang stand ng The Bride of Christ TV ay naniniwala pa rin tayo sa premillennialism, pre-trib rapture. Ang dahilan kung bakit pinag-aaralan natin ang iba't ibang views ng eschatology ay para hindi tayo maging bias sa iba't ibang school of interpretation. Para alam din natin kung paano i-deal ang iba't ibang views ng eschatology. Ito ay pag-aaral lamang at hindi po pagyayabang. Okay, so Eschatology Basic Premillennialism Part 2B. Part 2 tapos B. Part 2 pa rin to pero letter B na. Yung A, pinapag-usapan natin yung mid-tribulation theory. Ngayon po, the mid-trib continues. Pagpapatuloy po natin ang mid-trib. Okay, review lang tayo mga kapatid ha. Alam naman natin ang premillennialism ay nahahati po sa 4 po yan. Naniniwala tayo mga premillennialism, naniniwala tayo na si Kristo ay maghahari sa loob ng 1,000 taon. At literal po yun, na nakasulat po yan sa Revelation, Matthew 24, 2 Thessalonians. Lahat po yan ay future, sa future pa mangyayari. Tayo po yung mga futurists, tayo mga premillennialism. Okay, so pag sinabing premillennialism, 4 na eskwelahan po yan, nahahati po yan. Meron naniniwala na wherein yung stand nga ng katapusan ng mundo, yung pre-trib, sumunod yung mid-trib, yung pre-rat at yung post-trib. Naniniwala sila na mga pre-trib ay magra-rapture muna bago mag 7 years na tribulation daw. Naniniwala naman ng mid-trib na sa kalagitnaan ng tribulation, doon magra-rapture. Ayon kasi sa kanila, ang totoong tribulation kasi ay yung Great Tribulation, hindi yung 7 years. Ang 7 years is a part only of what? Of a 70 week of Daniel. Pero yung tribulation nasa gitna po mangyayari. Yun ang mid-trib. Ang pre-rat naman po ay naniniwala po na dadanas tayo ng Great Tribulation. Iba yung tribulation ng Antikristo. At iba naman po yung Wrath of God. Sa Wrath of God, doon tayo magra-rapture pa rin po doon. Then, nakasuspend tayo sa air. Ang garan kaya nitong pre-rat na to, naniniwala sila na ang Great Tribulation is only 45 days, then after that, rapture. Alam nyo, sa rapture, hindi tayo aakit ng third heaven. Nandiyan lang tayo sa alapaap. Sa natitirang 3.5 years, nasa alapaap lang talaga tayo, ayon sa kanila. So, pag-uusapan po natin yan sa susunod, sa part 3 natin, pagkatapos itong mid-tribulation. Marami naman naniniwala na ang post-trib talagang wala. Lahat tayo dadanas ng 7 years tribulation, matibay. Kasi nga, remember sila Apostol Pablo, dumanas din ng tribulation. Naranasan nila mamatay. So, baka sabihin ka, ang katwiran kasi ng pre-trib, kala ko ba by grace tayo? Pero ang post-trib daw, we are saved by grace through faith. Kaya nga lang, syempre, nakatakda talagang dumanas tayo bago mag-second coming. Ang rapture at second coming, iisa lang sa kanila. Yung binabanggit ni Pablo na rapture, second coming yun. Walang pagkakaiba. Iisa lang, walang secret rapture sa kanila. Okay? Walang mystery. Lahat talaga. Ayun daw pinaka-biblical sa lahat. At ako naman, makatwiran ko sinasabi na napaka-biblical po talaga ng post-trib. Okay, so ngayon, nasa mid-trib po tayo ngayon ng ating pag-uusapan, meaning ang rapture po ay mangyayari po yan sa kalagitnaan ng tribulation age. Okay. Naniniwala tayo, ano ba yun? Nabubuking talaga ako ng mid-trib. Hindi ako mid-trib, pre-trib pala ako, pre-trib. Okay, pre-trib ako guys, pre-trib. Okay. Naniniwala tayo na tayo na naman, Diyos ko. Naniniwala ang mga mid-trib. Ay, sus. Naniniwala pala ang mga mid-trib, hindi pala tayo. Pre-tribulation tayo, guys. Pre-tribulation. Ayan. Ayan. Kasi kape ng kape. Ayan. Covenant. Naniniwala ang mid-trib na ang 7 years of tribulation is 70 week of Daniel lang siya. Pero ang totoong tribulation talaga, eto, Wrath of God. Ang Great Tribulation at Wrath of God, iisa sa kanila. Okay? Ibig sabihin, habang si Antikristo ay pinagpapatay ang mga Kristiyano, yung Wrath of God naman lalo nagagalit. Ganun po yun. Sa kalagitnaan ng rapture. At naniniwala sila
ang pagbabasa mo ng Bible chronological, 'di ba? Hindi kagaya sa pre-trib, iba. Sa pre-trib magulo, puro speculation. Kaya nga sabi ko sa inyo, ang pre-trib speculation yan. Pag-usapan po natin 'to sa part 4. Naniniwala sila na pag binasa mo yung Bible, chronological order. O, Revelation chapter 6, dire-diretso yan. Okay? Tapos naniniwala sila na 1,290 days ang binabanggit ng Daniel 12. So, baligtad. Tapos dito naman yung 1,260 days. 1,290 days plus 1,260 days is equal to 2,550 days ang 7 years. Okay. Kaya kung mangyari ito, ayon sa kanila, pag nangyari yung covenant na merong antikristo o sino man yun na tao na makikipag-covenant sa Israel, ayon sa konteksto ng Daniel 9:27 na kapag nagtayo na daw ng templo, inalaw sila na magtayo ng templo at pinangakuan sila ng 7-year. Walang peace treaty, kalokohan yung mga theory ng iba. Huwag kayong magpaniwala sa 700 Club. Doon sa mga, Diyos ko, yung mga 700 Club, yung mga ibang mga perverted. Walang peace treaty ganun. Ang sinabi lang doon, covenant. Daniel 9:27. Even me, asang-ayon ako doon kahit pre-trib ako. Hindi peace treaty po yun. Okay? Covenant na 7-year. Kapag nangyari yun at hindi nag-rapture, guys, ibig sabihin nun, magbantay ka na ng 1,290 days. Kaya mahuhulaan mo talaga ang rapture. Wherein, biblical naman po yun, Revelation chapter 3 verse 3, mahuhulaan mo ang rapture. Hindi kagaya ng tinuturo ng iba na hindi raw mahuhulaan ng rapture. That is a big lie, mga kapatid. Mahabang panahon tayong pinagluloko ng religion. Yung mga hindi nag-aaral sa eschatology. Guys, tanggapin natin ang katotohanan ng scripture. Mahuhulaan mo ang rapture. Mahuhulaan mo talaga. Revelation chapter 3 verse 3, ang linaw-linaw ho doon. Kaya yung mga tinuturo ko dito sa The Bride of Christ, talagang masakit sa pandinig to sa iba eh. Kasi labas tayo doon sa tinuturo ng karamihan. Pero kasi tayo nagre-research tayo mabuti. Pinapayag ng Diyos sa atin. Pag naman ho tayo nag-research talaga, makakamta mo yung katotohanan. Okay? Kung pre-trib ka, hindi mahuhulaan ng rapture. Oo, kasi pre-trib ka. Pero sa mga mid-trib, mahuhulaan mo. Wherein, point number one, ibig sabihin nun, mahuhulaan mo yung rapture. Revelation chapter 3, verse 3, tugma. Okay? Mahuhulaan mo talaga. Ngayon, ang unang bubungad sa first 3.5 years o yung first 1,290 days na sinasabi kay Daniel, na yung first seal, yung Antikristo. Okay, lalantad si Antikristo, he will promote peace, then after ng peace, war. Sinasabi sa Thessalonica na if someone says peace, and then war ang kasunod. Pero mga kapatid, ayon sa pre-trib, itong first 1,290 days ay hindi naman masyadong radikal. Kasi ang mga pre-trib na kagaya natin, ininterpret natin kagad to na Antichrist, World War kagad, famine kagad, death kagad, persecution. Pero guys, ayon sa mga mid-trib, kung babasahin mo yung Revelation chapter 6, ay hindi naman po ganun ang totoong sinasabi. Ayon sa Revelation chapter 6, so, tingnan nyo, sabi rito, yung first seal, pag tingin ko, nakita ko isang kabayong puti na ang sakay may hawak na pana. Binigyan siya ng korona at siya'y humayo upang patuloy na magtagumpay. Tingnan niyo yung context. Tingnan niyo yung sinasabi. Yung unang part daw ng 7-year tribulation, yung kabayong puti. Binigyan lang daw siya ng korona at humayo upang patuloy magtagumpay. Binigyan lang. So, ayon sa mga mid-trib, it is only a preparation. Hindi pa sila umaatake. Yung 4 na kabayong to, hindi umaatake. Aatake to dito. Dito sa Wrath of God. Dito sila atake. Pero dito, preparation pa lang. Ayon sa mga mid-trib. Tinan nyo yung second sila, yung kabayong pula, World War daw sa atin, sa pre-trib. Pero sa mid-trib, hindi ganun ang interpretation nila. Ang interpretation nila ay ganito. Sabi rito, na sinira ng kordero ang pangalawang tatak at isa namang kabayong pula ang lumitaw.
Ang nakasakay rito ay binigyan ng kapangyarihan magpasimula ng digmaan sa lupa upang magpatayan sa mga tao. Binigyan siya ng isang malaking tabak. O binigyan lang siya. At sinabi diyan, binigyan siya ng kapangyarihan magpasimula. Future, no? Hindi pa nangyayari. Hindi naman sinasabing binigyan siya ng kapangyarihan at nagdigmaan ng mga tao sa lupa. Hindi naman ganun ang statement eh. Ang statement, future. Binigyan siya ng kapangyarihan magpasimula ng digmaan sa lupa upang magpatayan ng tao. Ang sinasabi ng statement ay inihahanda pa lang sila. Okay? Mangyayari pa lang. Kaya yung nangyayari ho dito, preparation for Antichrist, preparation for World War. Okay? Dapat ang nakalagay dito, hindi World War III kagad na kagaya ng sinasabi natin mga pre-trib. So, yun po yun. Nga pala mga kapatid, disclaimer hindi ko sinasabing mid-trib na tayo mga kapatid ha. Kasi tingnan niyo yung topic natin. Ang topic po natin, pinag-aaralan natin ng iba't ibang eskwelahan. Hindi ko sinasabing mag-mid-trib na kayo. Pinag-aaralan lang po natin yung tinuturo ng ibang school for us to know na hindi rin basta-basta yung mga ano nila. Mahalaga ho kasi mga kapatid, tayo mga Kristiyano, hindi lang puro side lang natin ang alam natin. Inaalam natin yung side ng kalaban natin. Para alam din natin kung paano ide-debunk yung mga turo nila. Yun ang purpose ng pagtuturo natin ngayong pag-aaral. Okay? Tapos, third seal. May narinig akong waring santinig na buhat sa kinaroroonan ng apat nilalang nabuhayan. Sabi, isang takal na trigo lamang mabibili na sahod maghapong paggawa. At 3 takal lang sibada lamang mabibili ngayon sa ding halaga. Ngunit huwag pinsalain ng langis at upil-ulibo. Tinan nyo, wag daw nagko-command pa lang na wag. Ibig sabihin, preparation. Nagpe-prepare pa lang, hindi to famine. Kundi, pagbagsak ng economy to ng buong mundo. Preparation pa lang. Kasi aatake ang 4 na horseman na yan dito ayon sa mga mid-trib dito. Kasi dito talaga totoong tribulation. Ayon nga sa mga mid-trib, sila daw ang pre-tribulation kasi ang tribulation dito. Kaya dapat ang mid-trib daw ay hindi mid-trib, kundi pre-trib. Nagigets niyo mga kapatid? Kapag sinabi kasi pre-trib, magra-rapture muna bago ang tribulation. Eh di naman daw kasi tribulation daw to, part na to. Ang tribulation daw talaga dito. Dito sa 3.5 year. Okay? Kaya ang sabi ng mga mid-trib, hindi dapat kami tawagin mid-trib kasi wala namang mid-trib, kundi kami talaga ang pre-trib. Kasi ang totoong tribulation na andito. Hindi dito. Hindi to 7 years tribulation, guys. 7 years lang yan, yung natitirang timetable sa Israel. Pero ang tribulation mangyayari dito sa kalagitnaan. Pagkatapos lapas tanganin ng Antikristo yung templo. Okay? Ayun ang ayon sa mga mid-trib. Okay, ano pa ba? Yun lang naman, no? Huwag daw pipinsalain ng alak. Tingnan nyo, pinakawala ng kabayo, binigyan siya ng korona, binigyan siya ng pana, para magtagumpay. Yung ikalawang kabayo naman, binigyan siya ng tabak para magpatayan ang mga tao. Ang tanong, nagpatayan na ba? Hindi. Binigyan pa lang siya. Sabihin, preparation. O ganun din dito, sinabi lang na magkakaroon ng pagkabagsak ng pera sa buong mundo. Kaya nga lang, meron dito na huwag pinsalain ang langis at langis ng ulibot ang alak. Sino ba yung mga bansang mayaman sa langis? 'Di ba, Middle East. Kaya nagmumukha talagang ang totoong Antikristo ay nasa Middle East manggagaling hindi sa US Yung isa yan sa mga nagdududa ng mga sinasabi na Antikristo talaga ay magmumula sa Middle East. Isang Muslim ayon sa kanila. Ano pa? Tapos yung pang-apat, sinira ng kordero ang pang-apat na tatak at nakita ko ng isang kabayo maputla ang kulay. Ang pangalan sa nito ay kamatayan. Kabuntot niyang Hades. Binigyan sila ng kapangyarihan ng ika-4 na bahagi ng lupa upang pumatay. Sa daw? So magitan daw ng tabak, taggutom, salot at mababangis na hayop. Aatake to dito. Preparation dito aatake. Binigyan daw sila ng tabak, wherein gera at taggutom. Ito yung third seal.
This is how mid-trib nila ini-interpret yan. Ngayon, eto na yung totoong pangyayari. Itong persecution, di naman daw persecution daw to. Ayon sa kanila. Sinira ng kordero ang panlimang tatak at nakita ko sila ng damba ng mga pinatay dahil sa salita ng Diyos at matapang na pagsaksi rito. Ubos lakas silang sumisigaw, Panginoon, ang makapangyarihan, gaano po ba katagal ang kami maghihintay? Kailan po ang hukuman at parurusahan ng mga taong pumatay sa amin? At kagaya ng unang kong sinabi sa inyo, hindi po yung tribulation saints, kundi yan yung mga namatay na noon pa. Panahon pa ni Apostol Pablo, panahon pa ng Reformation, panahon pa na ngayon ng mga pinapatay na Kristiyano, sila yun. At sinabi ng Diyos sa kanila, malapit na magkaroon ng hustisya inyong pagkamatay noon, kasi meron kasing mamamatay sa susunod. Sabi rito, no, at sinabi sa kanila na magpahinga ng kaunting panahon pa, tiis-tiis lang, hanggang sa mabuo ang bilang ng mga kanilang mga kapatid at kasamahan na paglilingkod kay Kristo, napapatayin ding tulad nila. Kasi magkakaroon kasi ng patayan dito eh. Dito talaga yung totoong patayan dito guys. Dito. Yung pugutan ng ulo dito talaga. Yun yung sinasabi dito. Nangingi ng hustisya yung mga tao dito sa langit. O after nun, eto na simula ng tribulation, guys. Eto na. Sabi rito, 6 seal, 6 na seal. O ano nangyari sa 6 seal? Sabi rito, sinira ng kordero ang pang-anim na tatak. Lumindol ng malakas, ang araw ay naging itim tulad ng damit ng panluksa, naging kasimpulan ng dugo ang buwan. Nalaglag mula sa langit ng mga bituin at parang mga bubot na bunga ng igos kung binabayo na malakas na hangin. Nawala ang langit ang gaya ng kasulatang binigbiglang nalulun at inalis ang kinalalagyan ng mga bundok at mga pulo. Nagtago sa mga yung ibang pagitan ng mga bato. So lindol yan guys, no? Ang sabi sa dulo, sa 17, sapagka dumating na. Ibig sabihin dumating na, simula na. Pag dumating na, simula na. Ano daw yung dakilang araw ng pagbubuhos ng kanilang puot at sino ang makakatagal? So dito, pagdating dito sa kalagitnaan na to, dumating na daw yung tribulation, yung pot daw ng Diyos dito. At marami naniniwala na dito nga yung rapture. Kasi, ang pagdating ng ating Panginoong Hesus ay gagaya daw ng na, 'di ba, lilindol. Magkakaroon ng disaster sa buong mundo bago siya dumating. Kaya dito yung rapture na mangyayari. Okay. At maraming dahilan kung bakit ditong rapture. Kagaya ng, ang restrainer pala ay si Michael Archangel kasi nung panahon na ito, si Satanas nasa langit pa. Nung nagkaroon ng gera sa langit, tinapon si Satanas dito sa lupa. Kaya pagdating sa lupa, ayon sa Revelation 12, pagkaraan nito ay sumiklab ang digmaan sa langit. Naglaban si Arkanghel Miguel kasama ang kanyang mga anghel at ang dragon, kasama naman ang kanyang kampon. Natalo ang dragon at ang kanyang mga kampon at pinalaya sila sa langit. Tinapon daw ang dambuhalang dragon, ang matandang ahas ng pangalan ay Diablo at Satanas, na dumaya sa buong sanlibutan. Itinapon siya sa lupa, pati ang kanyang mga kampon. At narinig ko ang isang malakas na tinig buhat sa langit na nagsasabi, dumating na ang pagliligtas ng Diyos. Ipinamalas na niya ang kanyang kapangyarihan. Nagkaroon ng announcement sa langit, kalagitnaan ito. Dumating na raw ang paghahari ng Diyos. Wherein, yung mga mid-tribulation, they believe that this is the announcement of rapture. Dumating na yung paghahari ng Diyos. Pinamalas ng Mesiyas, pagkat pinalaya sa langit na umuusig araw at gabi sa kapatid natin. Nagtagumpay sila sa Diablo sa magitan ng dugo ng kordero at kanilang pagsaksi sa katotohanan, hindi sila nang hinayang sa kanilang buhay. Kaya't magalak kayo, sabi rito, no? Magalak kayo, kalangitan, at lahat ng naninirahan diyan. Subalit kalagim-lagim, ang daranasin ninyo lupa at dagat sapagkat ang matinding puot ng Diablo ay babagsak sa inyo. Alam ninyang kaunting panahon na lamang ang kanyang nalalabi. Kaunting panahon na lang, ibig sabihin, 3.5 years na lang kanyang buhay bago siya itapon sa bottomless pit. That's after 1,000 years, pakakawalan siya para itapon sa impyerno. Alam niyang konti na lang ang kanyang panahon talaga si Satanas. Kaya mangyayari niyan sa future, pag naglaban si Miguel Arcangel at saka Satanas, matatalo si Satanas, tatapon dito sa lupa. Yung presensya ni Satanas, nandito na sa lupa sa panahon na ito. Kaya sa sobrang galit niya, sabi dito, no,
Nang makita ng dragon na siya tinapon sa lupa, tinugis niya yung babae nagsilang na sanggol na lalaki. O yung babae rito, yung Israel. 'Di ba? Inusig. Sa galit na ng dragon, binalingan nito ang nalalabing lahi ng Israel o ng babae upang digmain. Ito ang mga taong sumusunod sa utos ng Diyos at nananatiling tapat sa katotohanan ng pinahayag ng Kristo. Kaya may banta dun sa mga sa mga tribulation saints. Papatayin talaga kayo, galit na galit ang dragon. Ngayon, ano nangyari? Paano ba makakapaghiganti ang dragon? Paano siya magmamanifest? Paano siya maghihiganti sa lupa? Paano niya ipamamamalas? 'Di ba? Sinabi ho kasi sa Thessalonica na hindi lalantad ang suwail hangga't hindi nawawala ang humahadlang. Tama, ito 'yun. Lalantad na ang suwail sa panahon na ito na kapag ang dragon ay natapon na sa lupa dito sa panahon na ito. Harmonize sa sinasabi dito. Dito tatapos si Satanas. Ang mangyayari noon, ano gagawin ni Satanas? Siyempre, papasok siya sa isang tao. Papasok siya dito sa kabayong puti na to. Itong Antikristo, papasok siya dyan. Ngayon, Pastor Edwin, paano mo nasabi na ganun? Eh kasi nga, tinan nyo Revelation chapter 12. Tanungin ko nga kayo mga kapatid, pagkatapos ng Revelation chapter 12, anong chapter ang susunod? Pakisabi nga mga kapatid, salita kayo. Revelation 13 po, Pastor. 13, 13 Revelation po. chapter 13. 13 po. 13. Oh, tama. Guys, ang talino nyo talaga guys. Ang talino nyo, palakpakan yung sarili nyo. Biro nyo, nahulaan nyo na pagkatapos pala ng 12 ay 13. Medyo, napaka-brilyante ng mga tao dito, Lord. Pinahanga ako ng mga taon dito. Ang hirap hulaan kaya no, pagkatapos ng 12, 13. Hirap na. Okay, be proud to yourself. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. Diyos ko, Lord. Naku po, ang gatatalino natin. 13. Mm. Pag 13, ito nakasunod. Tignan muna guys ha. Sabi kasi ito sa 12, di ba si Satanas daw? Si Satanas daw, ito daw itsura niya. Sa 12 tayo, balik tayo sa 12. Sa 12 kasi, ito daw itsura ni Satanas. Isa pang tanda, ang lumitaw sa langit at isang pulang dragon na napakalaki. Ito ay may 7 ulo at 10 sungay at may korona ang bawat ulo. Okay? So, parang ganito yung itsura niya. Ayan. Ayan guys, so ganito itsura ni Satanas. 7 ulo, 10 sungay. May meaning yan, napag-aralan na natin, di ba, kung ano yung 7 sungay na yan, ano yung 10 ulo. Alam naman natin na yan ay sumasagisag sa one world government balang araw. Magtataka kayo, pagdating ng Revelation 13, may umahon na halimaw. Halimaw, hindi naman siya dragon. Kaya pagdating ng 13, sabi dito na pagkatapos ay nakita kong umahon sa dagat. Pag sinabing dagat, sumisimbolo yan sa Hentil, Gentile nation. Ang isang halimaw na may, ito rin, 7 ulo at 10 sungay. May korona ang bawat sungay at ang mga bawat uloy nakasulat ang pangalang lumalait sa Diyos. Ito yung unang halimaw. So pareho din siya. Meaning, ang ibig sabihin nun, si Satanas ay pumasok kay Antikristo. Tinan nyo ito rin, no, parang leopardo daw kasi ang halimaw eh. Ayan. Ay, tinan nyo, ito yung itsura. Ay, Diyos ko. Basta ito yun, guys. Kamukha ng pusa ako. Ay, Diyos ko. Nalala ko yung mga pusa ko dito, itsura. Lagyan ko kaya ng 10 sungay itong pusa akong to. Tapos, kulayan ko ng orange. Tapos, lagyan ko ng corona. Siguro, sobrang tuwa ako nun, guys, no? Ay, napagtripan ko yung mga alaga ko. Ayan, ganyan itsura, guys, ng halimaw. Okay? Diyos ko. Alam nyo, guys, bakit nagtataka kayo? Bakit kaya si Lord, no? Ang tawag niya kay Antikristo, no? Halimaw, no? Halimaw. Ba't kaya halimaw, no? Walang pagkakaiba lang naman yan eh. Kapag galit ka doon sa biyanan mo, may biyanan kang kontrabida, no? Tawag mo doon halimaw, o di ba? Halimaw yung biyanan kong yan, halimaw. So, sino taas kamay, mga may biyanan dito na mukhang halimaw. Eto, yun ang dahilan kung bakit tinawag ni Lord si Antikristong halimaw. Ayan. Halimaw, ayan. Tingnan nyo guys, no? Sumanib sa kanya. Sabi dito, no? Sinamba siya ng lahat ng tao.
na lahat ng taong dragon. So dalawa, no? Ang dragon, binigay niya itong kapangyarihan sa halimaw. Sinambar rin nila ang halimaw. Sino makakatulad sa kanya? Halimaw. Sino makakalaban sa kanya? Pinahintulutan, sabihin, pinahintulutan ng Diyos talaga na ang halimaw ay maghambog, lumait sa Diyos. Ibig sabihin guys, hindi gawa ng Diablo to, gawa pa rin ng Diyos to. Totoo yung sinasabi sa Bible na all things that work together for good. Kontrolado ng Diyos. Kaya kalooban din ng Diyos na ang Antikristo ay lumabas. Katunayan, sa sixth seal, si Kristo mismo ang nagpakawala ng seven seal, di ba? O, kalooban ng Diyos na lumabas tong Antikristo. Kasama to sa plano ng Diyos talaga. Sabi dito at maghari sa loob ng 42 buwan. 42 months. Sakto, 42 months dito maghahari itong halimaw na to. Tingnan nyo guys, no, ang mid-trib, by context talaga. By context. Okay, ayun na yun. O, di ba? Lumalabas talaga na pag si Satanas ay tinapon dito sa lupa, sasanib siya sa halimaw. Okay? At sinabi naman niya sa Revelation chapter 17, sabi rito, no, ang halimaw na nakita mo ay buhay noong una, ngunit patay na ngayon. Tapos muli daw mabubuhay. Sabi rito, muli itong lilitaw, buwat sa walang hanggang kalaliman na masasadlak sa kapamakan. Mabubuhay talaga ang Antikristo. Sa paningin ng tao, maring mabuhay ito, pero ang totoo nun, sabi raw, lilitaw daw siya buhat sa walang hanggang kalaliman. We don't know if this is Satan or another demonic na fallen angel. Pero ang point dito kasi, si Satanas yun. Ang mga taong nabubuhay sa lupa at hindi nakasulat sa aklat ng buhay ng pangalan ay ng lalangin sa libutan ay magugulat pag nakita nilang halimaw sapagkat pinatay na siya ngunit muling lilitaw. Yung mga hindi raw ligtas, yung mga magtataka sila, paano nangyari ito nabuhay? Pero yung mga Kristiyano daw, may Kristiyano pala sa panahon nila, hindi na magugulat. Tayo hindi na magugulat na mabubuhay na muli ang Antikristo. Halimbawa, wag naman sana, halimbawa si Donald Trump, binaril, patay, binurol. Tayo mga Kristiyano, alam na natin mabubuhay, hindi na tayo magugulat kasi nasa Bible na yun. Pero yung mga hindi nakakaalam, magugulat. Yung mga hindi nag-aaral ng eschatology, lalo, magugulat. Okay? Okay. Okay, that is Revelation chapter 13. Kalagitnaan talaga. Tapos tinan nyo guys ha. 'Di ba, six seal, ito. Six seal. Ano yung ika-seven seal? Sabi dito, no, nang sirain ng kordero ang ikapitong tatak, naghari sa langit ang katahimikan sa loob ng halos kalahating oras. Nagkaroon daw ng katahimikan. Pagkatapos nito ay nakita kong binigyan ng trompeta ang bawat isa. Ayun na, binibigyan na ng trompeta. Ito na yun, nagsisimula na. Yung seven seal pala, simula nito. Kaya tama yung sinasabi ng mid-trib. Kalagitnaan ng 7 years, ay dun palang papasok yung natitirang seven trumpets pala. Okay, sorry. Yung seven trumpets na to, alam at pareho din sila na parallel lang siya ng pitong mangkok at pot ng Diyos dito. Kaya dito na mangyayari yung tinatawag na meteor shower, asteroid, pagbagsak ng asteroid, pagbagsak ng second asteroid, nuclear winter, tapos yung locust na naniniwala sila na yung locust na to ay may mga nagsasabi na ito daw yung mga nakakulong na demonyo talaga. Sila daw talaga yung mga watchers na angel na kinulong. Sila yung mga angel na nakipagtalik sa babae. Okay. At yung anak nila, dito nagsimula yung mga Nephilim. Okay. Sana nakakasabay kayo mga kapatid. Teka nga muna nga. Nakakasabay ba kayo? Sige na. Nakakasabay po ba mga kapatid? Nakakasabay. Opo, Yes, Pastor. Yes, Pastor, Pastor. sabay namin. Yes Sabay po, talaga. Pastor. Nakakasabay po. Sabay naman, Kayo, sabay naman, Pastor. Sabay naman po. Okay. I understand. Ito pa, no? Revelation chapter 11, itong two witness. Dati, ang two witness natin sa katapusan ng mundo, dito magsisimula. Nalala niyo mga kapatid? Katapusan ng mundo, part 8A. Ang stand ko dito magsisimula. Okay?
Naalala niyo ba yung katapusan ng mundo part 8A na ang two witness dito magsisimula? Opo. Yes po, Pastor. Tama Opo. po ba? Yes po, Pastor. Mga nakapanood. Opo, opo. Opo, opo, Yes opo. po. Okay. Pero sa mid-trib, iba. Sa mid-trib, dito ba magsisimula? Oh. Yung two witness. Bakit? Basahin natin. Sabi rito, no? Pagkarani binigay sa akin ng isang anghel, isang panukat na parang tungkod sinasabi, tumindig ka at sukatin mo ang templo ng Diyos at ang dambana at bilangin mo ang mga sumasamba roon. Pinapasukat. Tandaan niyo mga kapatid, kapag pinapasukat yung templo, at pag-aralan naman natin sa katapusan ng mundo na meaning nun ay panukat, ibig sabihin, hahatulan ng Diyos yung templo. Kasi bakit? Bakit sa panahon na ito na nais ng Diyos na hatulan ng templo na to sa panahon na ito sa kalagitnaan? Kasi dito na sinasamba yung Antikristo. Ito na yung panahon na si Antichrist ay pumasok na. Pagkatapos yung mabuhay na maguli, si Antikristo ay papasok sa templo, papatigilin yung paghahandog. Lalapas na nga ng templo, so magitan na papasok siya mismo sa Holy of Holies. No? Pakita ko nga yung video, no? Guys, ganyan na eksaktong gagawin ni Antikristo balang araw na papasok siya sa templo. Nandiyan na siya sa templo, di ba? Papasok siya sa Holy of Holies. Ang ganda nito pag may sound, ba't walang sound to? Panginoon ko nung teka lang. Grabe, ang ganda ng sounds kung may sounds to. Yan. O, sabihin ko lang sa inyo kung ano tugtog. Ang tugtog po niyan ay yung shigi-shigi wa kungoro wa. Yan, yung background. Shigi-shigi wa kuruda wa. Ayan. Ay, hindi pala. Ayan. Sabi niya, siya raw si Liar. Time-space war. Ngayon din, ayan sinabi niya, ayan. Time-space war daw, sabi ni Antikristo. Ayan. Shigi-shigi wa kuru-guru wa. O, diba? Ayan. Ganda nito, guys, no, kung napapanood nyo to. Ayan yung two witness. Okay, so ganyan ang mangyayari dito. Ngayon, kaya pala ganun, sabi niya, ngunit huwag mong sukatin ng mga bulwagan sa labas ng templo sapagkat binigay na iyo sa mga taong di kumikilala sa Diyos. Yuyurakan nila ang banal na lungsod sa loob ng 42 buwan. Subalit ipapadala ko sa iyo ang dalawa kong saksi, ang nakadamit na sako, at sa loob ng 1,260 days, na yun, ihahayag nila ang salita ng Diyos. Tama dito, 1,260 days. That's it, pansit. Dito talaga ang two witness. Okay. Kaya nga, mga kapatid, no, tinan yung gagawin ng two witness dito. Ang mga saksing ito ay may 20 punong olibo, etc., etc. Hindi ko na alam, ah. Alam nyo guys, no, mayroon pang mga theory. Sino ba tong two witness na to? Ayon sa Katapusan ng Mundo series natin, sila ay si Elijah at si Moses. Ayon sa ating mga theory, di ba? Na naalala niyo po ba mga kapatid? Sinabi ng anghel, siya inuutosan na tumindig ka, bilangin mo yung mga sumasamba roon. Kasi bakit mga kapatid, galit na galit ang Diyos sa templo sa panahon na to? Eh, binababoy ng templo eh. Si Antikristo, sinasamba na sa loob ng templo eh. Doon na yung headquarters niya. Siya raw yung Kristo. O, di ba? Kaya yun ang mangyayari nun. Lumalabas na kaya pala pinapasukat kasi binababoy yung templo. Okay. Sabi dito, no, kapag may nagtatangkang manakit sa kanila, lalabas sa bibig nilang apoy at tutupok sa kanilang mga kaaway. May kapangyarihan silang ipinit ang langit upang hindi umulan sa panahon ng pagpapahayag nila ng salita ng Diyos. May kapangyarihan din silang gawing dugo ang tubig at magpadala ng anumang salot. Tingnan nyo guys, no? Sakto, ganito rin. Di ba mangyayari sa tribulation age? Rivers becomes blood. Hindi kaya ang dalawang saksi may kagagawan talaga niyan. Oh, di ba? Kaya sakto talaga dito. Actually, yung salot ng Diyos na yan, hindi nila alam, pagbibintangan nila dito yung dalawang witness, sila yung may kagagawa ng mga disaster sa daigdig. Oh, saan ko nalaman?
Di namatay sila, nabuhay na maguli. Sa loob ng 3 araw at kalahati, ang kanilang mga bangkay panonoorin ng mga tao mula sa iba't ibang lahi, lipi, wika at bansa. Paano kaya panonoorin 'to, no? So, ibig sabihin, alam naman natin na mapamangyayari na ho yan sa panahon natin kasi ayan na ang internet. So, ibig sabihin sa panahon na 'to, uso pa rin ang internet. Hindi nagba-blackout ang internet. Hindi totoo yung sinasabing theory ng iba na kapag tribulation age, wala ng internet, wala ng Facebook, wala ng YouTube. Hindi, existed pa rin. Paano magkakaroon ng tatakan ng 666, di ba? Kung walang internet. So, ibig sabihin mga kapatid, sa panahon na ito, buhay na buhay ang internet. Buhay na buhay ang YouTube. Oh, di ba? Kasi may mga teoring ganun, pagdating sa tribulation, wala na kang tayong komunikasyon kasi mawawala na ang internet. Imposibleng mangyari yun kasi paano magkakaroon ng tatakan ng 666 sa buong mundo kung walang internet. So, hindi loloobin ng Diyos mangyari yun kasi walang gagamitin si Antikristo ng internet. O, di ba? Okay. Kaya buhay na buhay dito yung internet ni Elon Musk. Ayun, no. Yung Starlink, ay naku, nabanggit ko na, sorry. Tama na. Baka ma-demanda na naman ako dito. Wag na. Okay. 10. Sabi rito na magagalak ang lahat ng tao sa sanlibutan at magbibigay ng mga regalo sapagkat 2 propetang yun ay nagdulot ng kahirapan sa kanila. Ayun, yung tribulation na ito sinisisi sa 2 witness. Tama ang sinasabi ng mid-trib. Harmonize talaga. Kita nyo? Kala natin pre-trib, okay na. Hindi pala. Mid-trib, harmonize. Kaya sabi ko sa inyo, mag-aaral kayo ng ibang views eh. Kasi, hindi natin pwedeng sabihin tayo lang ang tama. Yung mid-trib, harmonize na harmonize. Nakakadalawang episode na tayo, di ba? Kaya sa kanila sinisisi yung Wrath of God na yan hanggang dito. Okay? Pagkatapos ng 1,260 days, dito sila mamamatay. Tapos mabubuhay, magkakaroon ng earthquake. Pagkalipas ng 3 araw kalahati, sila tumindig. Tapos sabi ito, umakyat kayo rito. At habang nakatingin sila sa mga kaaway, napasalangit sila sa ulap. Lumindol ng malakas. Tama-tama, dulon-dulo, lilindol. Di ba? Blood moon. Ito yun. Dito yun. Ano sabi? Nawasak ang kasamang bahagi ng lungsod at 7,000 ang namatay. 7,000 ang namatay sa Israel. At ang natira mga tao ay natakot at dinakila nila ang Diyos. Okay. Naganap ang 2 lagim at magaganap pa ang 3 lalo madaling panahon. Guys, talagang talaga. Kaya anong big idea natin dito mga kapatid? After ng rapture, medyo vague kung saan tayo napunta. Ayon sa mga mid-trib, nandun daw tayo sa third heaven. Doon daw yung Bema Judgment, etc. Ganun pa rin parang pre-trib din. Kaya nga lang dito, marriage supper with the Lamb. Then second coming of Christ sa bababa tayo. Okay, so yan po ang mid-tribulation, mga kapatid. Palakpakan po natin si Lord. Abangan nyo, next meeting natin ang pre-rat. Halos pareho din lang. Pero ang nakakatuwa sa pre-rat, tayo daw, mga na-rapture, nandyan lang daw tayo sa alapaap. Nakakilabot yun, guys, no? Bilyong-bilyong mga tao nandyan sa alapaap during tribulation age. Nakakatakot yun. Kaya pala, nagdilim ang araw, nagpula ang buwan, kasi punong-puno ng mga tao dyan sa langit, dyan sa ulap. Yun nakakatakot yung guys, habang binubuhos ng Diyos ang kanyang galit. At tribulation, pag-uusapan po natin yan. Marami pa akong sorpresa guys ang pag-aaral na ito natin. Ito nga, basic eschatology natin ng premillennialism. Hihimay-himayin po natin yung mga kapatid. Ha? So stay tuned lang po. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Ayan. Sige kapatid na Rosana Madrid, pwede na po kayo magtanong. Just open your mic and then go ahead. Po ba? Meron na pa. Hello. Meron na po ba? Meron po. Sige Okay. po. Pastor, good evening po. Tanong ko lang po kasi kanina nabanggit mo yung si Moses po ba, 'di ba meron siyang pinagpaging dugo na meron siyang experience sa Bible na talagang yung tubig ginawa niyang dugo, 'di po ba?
Amen po, amen po. Tapos po, si Elijah po ba, doon sa Bible po, meron din po ba siya na ano din po ba siya ng dugo? Nagkaroon po ba siya din ng experience yun sa Bible na yung tubig pinagpaging dugo niya? I have no idea pero Wala po, di ba? pero Ngayon po, ang question ko ganito. Yung pong sinasabing pinagkalooban din po, din. 'Di ba? Ibig sabihin po ng din ibig sabihin ibang tao na po yung pinagkakalooban ng kapangyarihan na magpaging dugo at magpahinto ng ulan, 'di ba po? Di pa po yun yung karakter ni Elijah at ni Moses. Ngayon po yung pong pinagkalooban din, ibig sabihin po ibang karakter na yung bibigyan. So sa messenger po na sa theory ko lang po So yung ipapadala po siguro ng Lord na dalawang messenger, parang sa tingin ko hindi na po si Moses at saka si Elijah. Kasi po tignan nyo din, pinagkalooban din, ibig sabihin iba na po yung karakter. Di ba po? May sense po ba? makes sense po. Tingnan natin kung yun ang sinabi. Tingnan natin. Okay. Kasi guys, sa totoo lang, yung pre-trib talaga, yung pre-trib na pananawa, pre-tribulation, rapture muna bago mag 7 years. Nagpapatuloy talaga yung speculation lang talaga. Basahin natin sinasabi ni kapatid na Ate Rosana. Tingnan natin kung may din na sabi na. Sabi ito, pagkatapos na nila magpatotoo, teka lang. Ang saksing ito at 2 punong olive may 2 ilaw. Sa kapag may nagtangka sa kanila, lalabas sa kanila. May kapangyarihan silang pinid ng langit upang hindi umulan ng panahon ng pagpapahayag ng salita ng Diyos. May kapangyarihan din silang gawing tugo. Yun. Opo, tinan nyo rito, tinan nyo. Tinan yung statement, mga kapatid. May kapangyarihan silang ipinid ang langit upang hindi umulan sa panahon ng pagpapahayag nila ng salita ng Diyos. Okay. So, yun yung una nilang kapangyarihan. Ang ikalawang kapangyarihan nila, may kapangyarihan din. Yun din dito ay tumutukoy na meron din silang bukod dito, meron din silang kapangyarihang gawin dugo ang tubig. So ito'y tumutukoy hindi sa personality nila, kundi sa kapangyarihan nila. Ang tinutukoy na din dito, Ate Rosana, kung babasahin natin maigi, ay bukod sa meron silang kapangyarihan na ipinid ng langit, ginamit yun din dito na meron din silang kapangyarihan na gawin dugo ang tubig at magpadala ng anumang salot sa lupa tuwing maibigan nila. So, ibig sabihin, natural sa kanila. Hindi yung, pag sinabing, hindi yung din na, ang din na binabanggit dito, tinan mo Ate Rosana, ibigyan tayo ng example. Alibawa ako si Willie Rebillame. Sasabihin ko sa iyo, bigyan ng jacket yan. Bigyan ng jacket. Di ba? Binigyan ko kayo ng jacket. Tapos, bigyan din ng cash na 1,000. Okay. Yun din doon, yung ng first prize mo. Karagdagan. Ganon din dito. Okay. Bukod sa may kapangyarihan silang ipinid ng langit na huwag umulan, binigyan din sila ng ang din dito ay binabanggit yung karagdagan nilang kapangyarihan pa. 2 yung kapangyarihan nila. Kaya may din. Okay. Salamat po, Pastor. Salamat po. Bigyan ng jacket yan. Salamat po, Pastor. Okay, sige po. Salamat. Thank you. Okay, so may napaligaya na naman tayo, mga kapatid, na contestant. Palakpakan natin si Lord. Ayan, palakpakan natin. Unang contestant, binigyan ng jacket.